James for three. Alexis attacking. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Kasama sina Coach Jojo at Coach Janet Villa. Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at ito ang programang Puso at Lakas, Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na nakikinig sa atin via DWAY 104.3 FM, Care Radio Bicol, sa DXFE 1197, The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM, Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116, Your Community Radio sa Zamboanga, and sa DXJL 103.3, The New J in Cagayan de Oro, Your Positive Choice. Tayo rin po ay napapakinggan din via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Gusto kong batiin yung ating teammates na nakikinig sa atin, si Rosemia Cuenca, Rosalie Centillas, Rosemary Casoco, Alquinto Alquin, Gab Ferreras, Hannah Jane Chan, and Kyle Joshua Chan, si Coach Glendino Gopez, Maricar Loriaga, si Mamalyn Cruz Celestino, Edwin Soriano, Rosalinda de Guzman, Rowena de Rosario, Flor de Liza Menes, Junjun Bantige, and si Greg and Ching Descalzota. Nako teammates, we are so blessed because ang ating guest will tell us about greatness and he was able to capture greatness. Alam nyo naman, Olympics, no? We are so blessed that God has given us a gold medalist, no? Kay Heidelin Diaz. Thank you, Lord, at binigyan mo kami ng isang atleta na binigyan ng karangalan ang aming bansa, no? Especially na mabigat ang dinadaanan natin itong pandemic, and because dito sa pagwawagi ni Heidelin Diaz, winning the gold medal, no, sa weightlifting, ay nabigyan ng pag-asa ang ating mga kababayan, ang ating mundo. The first gold medal, how many years? 97 years natin na hinintay. And our next guest was able to interview and was able to know si Heidelin Diaz, being able to record and interview her when she was young, 17 years old. Hintayin natin sa pagbabalik ng Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Pusong kampiyon, siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marubdob na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampiyon. Magandang hapon mga teammates. Our guest for today would just has a vast experience and knowledge and wisdom when it comes to sports. Dahil ang kanyang tatay ay batikan na sports writer, tingin ko it's in the genes, nakuha niya to, namana niya to, and hindi lang dahil namana. I think he has a genuine love for sports. Yun ang importante. You cannot do anything without this genuine passion and love for sports. Sabi nila, you cannot fake it. So let's all welcome Commissioner, because he's a commissioner, huh? Commissioner Chino Trinidad. Kamusta na, Com? Coach, long time no see. Ano nga, yung mga taga-UP, yung sigaw namin dyan utak at puso. I think yun yung yan yung isang natutunan ko rito at patuloy kong dinadala dito is to bring not just your heart, not just your mind, but your soul, your spirit
isang bagay na ginagawa mo. Idagdag ko lang, coach, dun sa introduction mo, napakaganda, you nurture it. No? Yung pagmamahal mo is you nurture it para it continues to grow. Hindi ka magsasawa ng pagmamahal. No? In anything we do, the nurturing also is parang yun yung nagbabalot o yun yung what will keep it together. No? Yung what will keep the love alive is how you nurture things. Coach, maraming salamat and pasensya ka na. No? Alam ko, 3 years yata in the making itong usapan na ito. Kung di pa nagka-pandemic, hindi tayo magkakapintuhan. Ito yung maganda. Ito yung maganda sa pandemic. Lahat karamihan na sa bahay. Di ba? And ito, we are so grateful na at least nahagilap kita. Chino, no? Ang pinakamainit na topic ngayon is the Olympics. Muntik nang hindi natuloy because of this COVID-19. But the greatest show on earth. Sabi nila, and I think I consider it one of the greatest, if not the greatest show on earth. And ang pinakamainit na topic ngayon is yung ating first gold medalist, si Hidilyn Diaz. And I was going through the internet and nakita ko na you've interviewed Hidilyn Diaz when I think she was young, teenager pa lang. Can you give us maybe a background? Kasi mahilig tayo sa basketball, mahilig tayo sa ibang sports, mahilig tayo sa boxing, pero hindi ko nasusundan yung history ni Hidilyn Diaz. But I think you've nasundan mo yung kanyang buhay. Sino ba si Hidilyn Diaz at paano mo siya nakilala? Ako isa sa mga I consider a blessing of this thing that I do. No? Sabi ng ibang ganda naman ang trabaho mo. Well, hindi siya trabaho para sa akin. It's a calling, it's a vocation, it's a passion. No? It's something that I was blessed with. Meron yung iba sabi nila, meron kang nose for stories. Well, I am a typical storyteller. Hindi kasi ako ni-raise para kunin ang attention ng isang storya because I'm aware na parang blessing ng Panginoon yan. I simply am a funnel or a bridge, no? Para maipakita yung mga storya na ito. So gano'n ko tinitreat yung storya ko. Wala, sa pamamasya lang dun sa Rizal Memorial. Alam mo naman yung Rizal Memorial, tama ka sa intro mo, coach, na bata pa ako, binibitbit ako ng tatay ko doon. Habang nakikipagkwentuhan siya, nagbubuo siya ng storya. Ako, naglalaro ko sa Rizal Memorial. So alam ko kung saan yung boxing gym, alam ko kung saan yung weightlifting gym, alam ko kung saan yung baseball diamond, yung track and field, yung baseball diamond, historic kasi may makikita ka doong wall, no? Sa wall niya, nakapinda doon yung pangalan ni Babe Ruth. Sino pa si Babe Ruth? Akala ko nung araw, candy lang yun. Yung pala, one of the greatest hitters of all time, naglaro sa Pilipinas. Akalain mo yung mga ganong bagay. Now, punta na kay Hidilyn. Kaya nalakwatsa ko, kaya ikot ko dyan one day in 2008 yata, I stumbled upon doon sa weightlifting gym. Kasi kaibigan namin yung nasirang si Mr. Jaime Sebastian, the RP Strongman kung tawagin. Naalala ko 1981 SEA Games na pinakilala ako ng tatay ko sa kanya at kapapanalo niya lang ng gold medal. Wow, he was such a huge person. Ano na ako noon? High school na ako. Nanlili pa ako. Yun lang, nagkaroon siya ng sakit sa puso. Develop yung nagkaroon siya ng heart problem at yun eventually kinamatay niya. Dumalaw na ako, sumilip lang ako. Lo and behold, I saw this teenager na parang in her lonesome, nagwo-workout. Mag-isa ha. Tapos maya dumating na yung coach niya. Yung coach niya, legendary din. Si Sir Ramon Solis. So, pinanonood ko lang sila. Wala pang camera to. Wala akong bitbit na camera din. So, tinitignan ko, pinakinggan ko lang sila. Hindi ako nagpapakilala sa gilid. Kasi yung weightlifting room na yan natin sa Rizal Memorial leads to another important piece ng Rizal Memorial, which is the swimming pool. Yun yung paborito kong lugar. Nagkataon lang na napadaan ako kasi narinig ko yung mga bagsak ng bakal. Hindi ko alam si Hidilyn Diaz yun. So, pinawag ko yung bata. Sige, galaw-galaw lang. Nakita ko, well, I would say that at that time, special yung nakita ko. Nakita ko lang, may bata na porsigido.
She was what, 17, 18 years old noong 2008? Mag-workout mag-isa. Sabi ko, kung kaya na story to. So after 3 days, balikan namin. Kasama ko yung crew ko sa GMA. We did the interview. And revealing yung interview kasi nung ko lang naintindihan na galing sa Zamboanga, nakakuha siya ng scholarship sa University of Mindanao yata. Tapos dinala siya dito sa Maynila. Na-discover na meron siyang inborn strength siya dahil lumaki siya na nag-iigit. Alam mo yun, yung itibigay sa probinsya, yung pagpagang katawan, lakas talaga eh. And she had God's gift of strength. Hindi lang strength ng physical. Hindi ko alam. She had God's gift of faith. Yung undying faith. Hindi ko na-realize yan until yesterday. Kasi nung ginagawa ko yung interview, syempre, ang habol mo, sino ba itong batang to? Bakit siya dapat pumunta as a wildcard entry doon sa 2008 Beijing Olympics? Lo and behold, meron siyang sinabi. And baka pwede mo i-share to, Coach, sa mga natin, sa mga kapatid natin na nag-follow ako. Sugi rin ako ng FEBC. Na-interview na ako ng kung sino-sino. Pati yung ating presidente na-interview na ako once doon sa kanyang, sa kanyang show. Pero ito, I just want to share this to everyone. Palagay ko hindi naman mamasamain ito ng GMA if we use this. Lagyan lang natin ng attribution. Gusto ko lang i-focus. Grabe mo na lang sa Facebook ko, Coach. But I can share that with you. No? And you can attribute mo na lang kay GMA News. Kasi ang ganda ng sinabi ni Haydin. Prophetic in a way. Kasi sinabi niya yung strength niya, to rephrase, no? Yung strength niya, ang Diyos ang nagbibigay. At meron daw sinabi sa kanya, o merong mensahe sa kanya, na one day, bibit-bitin niya yung bandila ng Pilipinas and she will become the first Olympic gold medalist para sa country. To hear that years after, alam mo gawin naninindig yung balahibo ko, Coach? Kasi hindi ko na-realize noong 2008 that she said those powerful words. And upon completion of her journey, dun sa Olympic gold, kasi yung journey niya naman would continue. Ngayon ko binabalikan, Coach, and maniwala ka sa akin, it's beyond just goosebumps moment ba? Ganun ang At saka yung power of her words and the power of God's messaging to her, yung pagbibigay, yung kinlaim niya, Coach, yun hindi ma-explain ng siyensya, hindi maipapaliwanag ng kalakasan, hindi maipapaliwanag na kahit na sino na henyo, na expert ng sports. Tanging Diyos lang makakapagpaliwanag. Sila lang ni Haydin ang pwede magpaliwanag sa atin kung paano nila binuo itong journey towards the first Olympic gold medal ng Pilipinas. Haba, no? Hindi ko. Haba talaga yung journey. Alam mo, natuwa ako dahil, alam mo, yung treasure na may hawak ka, no? Yung, it's the past. Yung maganda doon, yung past na record mo. Di ba? So pwede mong balikan, tapos kung titignan mo kung nasaan siya dati, tapos nasaan siya ngayon, tapos tinignan mo yung notes mo, tapos sinabi nga niya na itong lakas na ito hindi naman I did not do this on my own. Itong strength na ito binigay yung lakas, binigay ng Panginoon. Ang kailangan ko lang is to harness it. Ang kailangan ko lang is to, parang siya, di ba? Yung strength, kailangan mong gawin power para mag-explode ka. Kasi yung strength na yun, minsan nakatago lang Ang kailangan mo yung parang dynamite na yun, kailangan mong pasabugin. And napasabog niya yun, it took a lot of time, it took a lot of hard work, and you saw her journey. Sabi mo nga, nakakilabot. Ako nga, nung nakita ko yung post mo na yun na, wow, that you would stumble sa isang atleta na hindi natin sasabihin gold mine. Diamond in the rough. She was a diamond waiting to explode dahil ang kailangan lang niya is training. Sabi ko sa sarili ko, ang sisi ko dapat ni-recruit na yata ni Commissioner Chino dapat sa UP para doon mag-aaral. Hindi ko yata. Sabi ko, alam mo kung nalaman ko lang, binit-bit na lang natin sa PUPS ito. Dinala natin kay Coach Herky at sigurado walang tatalo sa atin sa UAP. Pero Coach,
yung mayroong mga bagay na we are not meant to touch or to alter. Kasi, yun nga, it was, wala. Ngayon, pwede ko na sabihin, yabang ko na. Plano ni God yan eh. Pero totoo lang, who would have known, di ba? That it was God actually all along na nag-chart ng destiny niya. And all Heidelin did was to follow yung lead ng Panginoon. Ano ba na mahihingin mo? Kaya ako ngayon, natutuwa ako dahil dito nga sa platform that I have been given and I've been blessed with yung nurturing sa Panginoon. When I post these things, lalo ngayon dito sa explosion ng social media, hardly naman may nagpo-post or re-repost ng mga ginagawa ko. Pero hindi ko maintindihan, nung araw na yan, it was July 26, it started with Marjeline Diaz, yung sa skateboard, no? And hardly dati, alam mo yung 10 na mag-repost o share ng Facebook post ko, madami na yon. Pero ilan yung shares na aabot na yata 500? Yun yata, pinakamaraming shares, pinakamaraming likes. So sabi ko, ang ganda nito yung tao nararamdaman yung positivity na dinadala ng isang atleta. Natalo man siya, but she won the hearts of the whole world. Particularly yung Brazil kasi pinakita niya sportsmanship. Tapos hindi pa pala doon matatapos. Nagdi-dinner kami noon kasi sakto, July 26 birthday ng mother ko. 77th birthday niya. So nagsa-celebrate na kami ng simple sa baba. Paglingon kong ganun, si was going for gold. And not only for gold, she was going for the Olympic medal, Olympic record. Imagine mo, bubuhatin niya yung 127 pounds, kilos. Alam mo in poundage yun, that's almost 290 pounds na hindi pa niya nabubuhat sa buong buhay niya. Pero dahil sa paniniwala ng team niya, sa kakayanan niya, and her deep faith in what she can achieve, nabuhat niya yung 127 kilograms. With it, the Olympic record and the hopes of that Chinese na world record holder to grab the gold. Talagang, ang hirap ikwento, Coach. Walang makapagdo-drawing, walang makakapagsulat ng script. Kaya ako naniniwala that the greatest script writer in the universe is God Himself, bar none. Nako, I was thinking, Chino, no? Kung gagawan ng pelikula to, mahirap gawan ng pelikula. Una, mahirap kumuha ng artista na magbubuhat ng 127 kilos. Mahirap gawin. Yes, it's only God who can write the script, who can orchestrate everything. Since the day that you met him and you could tell the story. Kasi kukunti lang naman ang nakakaalam kay Heidelin Diaz. I got to know her Heidelin Diaz noong 2016 when we started our show, 2015. Yung wife ko sabi niya, "John, may isang atleta. Feeling ko," sabi niya na nababasa niya na sa mga articles na who can be a breakthrough, no, sa sports natin, na he can win a medal dito sa Olympics sa Brazil. But for her to make it to the gold medal, kakaiba yun. Tapos nakita mo siya 17 years old. Alam ko matagal na yon, but you will never forget sino siya. Anong pakiramdam nung ini-interview mo siya? Sino siya nung ini-interview mo siya being a 17-year-old from the province and is now nagte-training sa Rizal Coliseum? Alam mo yung what touched me was her innocence. No? Puno ng innocence yung bata. All she wanted was a good life. Alam mo yung typical story ng mga atleta na galing sa probinsya, galing sa kahirapan, gustong iahon yung pamilya sa kahirapan dahil, alam mo yun, yung hindi naman siya well off the family. Ganun naman yung story. That is a story, that is a template of Filipino athletes and athletes all over the world. Hindi yan exclusive sa atin. Pero meron mga atleta na talagang would rise
beyond just yung story of poverty, yung story of wanting to give yung family niya a better life. And that to me is Heiglin. Hindi ko nakita nga yun agad-agad doon noong 2008 kasi magsisinungaling ako, sasabihin ko sa inyo, I knew she was destined for greatness. No? Parang nung una ko na-meet si Manny Pacquiao noong 1995, hinaharang lang niya yung mga, alam mo coach, yan si Manny nung araw pa, yung shooting na piso-piso, 5 piso, kasi uso yung 5 pisong bilog na gano'n, pinagpupustahan niya, hinaharang niya yung mga cameraman ko. Tapos, ang side bet, yung food pack, yung styro, kaya nagkasira-sira ang environment natin dahil just sa styro na yan. Kasi talagang wala naman siyang kinakain at that point, 1995. No, kung sasabihin ko sa inyo, kung 1995, well, nakita ko na yan. Una pa lang, si Manny Pacquiao, alam ko magiging greatest boxer of all time yan. Kalokohan yun. Kasi hindi naman totoo yun, hindi mo makikita. Pero to be blessed, to be part of the journey, actually, not part of the journey, but to witness the journey, yun ang maipagmamalaki ko. Kasi, inilagay ako ng Panginoon in that position to be able to tell or share at least 100 times, kahit 1,000,000 times, yung story ng triumph of ng spirit, no? Yung human spirit na yan. Dahil meron silang pinaniniwalaan. Yung journey, minsan gawan mo ng episode yung journey ng Manny Pacquiao, isa pang maganda. Pero ngayon, focus tayo kay Heiglin. No? Si Heiglin, anong nakita ko sa kanya? Well, totoo lang, uuwi na siya ng Zamboanga. Nung point na yun, 2008. Ang hindi nakita dun sa interview namin ay yung pighati niya. Kasi, nung time na yun, yung pagkain, alam mo yung pagkain nila? Wala. Tapos yung support nung nagmamagaling na, kunyari, pa-cheer-cheer pa doon na presidente ng Weightlifting Association. Wala. Hindi naman. Parang pinabayaan na lang siya. Pagkain sa kantin ng Rizal Memorial. Dahil pa ang pagkain ng preso. Sorry 2008 at hindi ako mambobola sa inyo. Dahil pumunta ako doon sa kantina. Ano yung papakain nyo kay Heiglin? Pagkatapos ng training, 75 pesos ang budget yata for national athletes per meal at that time or 150. Pero dahil I care kung magkano man yan. Alam mo yung pagkain? Nakalagay doon sa yung... ikaw ba, coach? UP ka eh. Naalala mo yung coach natin? Yung tray na bakal, di ba? Okay. Itatapal doon yung kanin mo, malata pa. Parang hindi pa ka naluluto. Lalagyan ka ng 2 tinapa, bibigyan ka ng sabaw na nilagyan siguro ng kung anumang cubes yun. Tapos, bibigyan ka ng saging. Yan. Para sa Olympic grade athlete ang papakain nyo. Talagang maiiyak yung bata. Okay? Tapos, baon pa siya sa utang kasi, syempre, pag nagugutom yung bata, kukuha pa, ililista. So, ibabawas pa sa allowance niya. Okay, sabi ko, grabe itong batang to. So, anong ginawa? Ang ginawa ko, and you can ask si Heiglin this. Pag-uwi ko, bumili ako nagbabili ako ng pasta, noodles, ng spaghetti natin. Nagpabili ako ng tuna in can. Dinalang ko ng sibuyas, dinalang ko ng bawang. Bawal ang asin kasi kailangan yung weight niya must be maintained. Okay? Pag nilagyan mo kasi ng asin yun, magkakaroon siya ng water retention. Okay? So, tinuro ko sa kanya. Kasi nung araw, wala pa naman to cellphone, wala pa to Facebook. Marunong ka naman magpakulo ng tubig, di ba? O yan, pakukulo mo lang yung noodles mo. Ito, meron kayo nakita ko, may parang maliit na kawali doon. Igigisa mo lang itong tuna. Okay? Isang lata na gano'n. Tapos, ihahalo mo. Sabi ko, tikman mo yun. Pagka hindi, nakakalimutan mo yung pagkain. Kung ginawa man niya yun o hindi, masaya na ako. Pero, she was ready to quit, really, and just go back to Zamboanga City. Kasi, wala parang, nalulungkot siya. Galing siya sa training sa China. Pagdating niya dito, walang suporta. Pero, tinanggap niya yung challenge. All because, merong mensahe na palang pinadala sa kanya ang Diyos. Meron ng leading sa kanya. Nadadaanan niya lahat itong mga pagsubok na to, it would be part of a great journey that culminated nung nanalo siya noong July 26 ng gold medal para sa Pilipinas. So, hindi ko na makakalimutan yan. Sigurado ko hindi na rin makakalimutan ni Heiglin yan. At yan ang storya na dapat ikwento natin paulit-ulit. It is one story of great faith. The undying faith of a Filipino athlete kung ano ang mission na inilatag sa kanya ng Panginoon. That's what the story is all about. Kaya dun sa, subukan yung silipin yung aking Facebook, no? Nakalagay doon,
wala naman siyang secret. There are no secrets. There is no secret to Heidelin's triumph or success. Isa lang ginawa niya. She kept the faith. Wow. Alam mo, kung kikinig ako yun, kinikilabutan ako dahil number one, alam ni Heidelin na binigyan siya ng Panginoon ng supernatural strength. Kasi for you to be an athlete, una, the word na athlete, di ba talagang hindi naman pangkaraniwan na naglalaro yan eh. Sila yung binigyan ng either fast twitch muscles na ang bilis tumakbo or supernatural strength na muscles na to lift something na hindi kayang kargahin ng kahit 2 tao. And she knew about it, that alam niya yun deep inside na I am capable of doing something na hindi kayang gawin ng mga normal na tao. Yun yung kagandahan na. Number one, na-spot niya kagad na, tayo lang, there's something na kakaiba sa akin na may nabasa ako, ang lakas raw niyang mag-igib ng tubig, kaya niyang magbuhat. Mahirap yun. Tapos number two, alam niya na maybe itong strength na binigay sa akin, I can use it for something na for greatness. And yung greatness na yun, dumating after how many years? Alam mo, some people, hindi nila ma-discern na binigyan sila ng talento, binigyan sila ng lakas, and yung lakas at talento na yun, nagagamit nila sa hindi magandang bagay. Ang maganda dito is, nagamit niya, na-channel niya, or na-funnel niya into doing something that would bring glory to God, and that would bring glory sa ating bansa. That's one thing na nakita ko. And number two, hindi lang si Heidelin, pati kayo, Kong, isipin mo na, pag-gala-gala lang kayo sa Rizal Coliseum, nag-iikot-ikot kayo, looking for a great story. And who would ever know, Kong? Sabi mo nga sa akin, sinabi nyo ngayon na, ayoko naman magsinungaling na, yes, nakita ko na, wow, na-spot ko, she will win a gold medal. No, kasi it will only come in the future. But two things. Heidelin had something great in her that she knew about it, and God used you. It is a God-appointed and anointed time for you to interview her. Kasi sino pa bang nakapag-interview sa kanya? 2008. And then would record that, and that would be part of history. Alam ko binabalik-balikan mo yon. Ngayon, binalikan mo yon. And I think, pinanood mo yan paulit-ulit. What comes to your mind when you saw that, when you watch that interview again? Yung una ko is one of amazement. Sabi nga nung isa doon sa mangilan-ngilan ng mga nagsusubscribe doon sa YouTube ko. Kasi ngayon, pasikatan, paramihan ng subscribers sa YouTube. I hardly have 3,000 subscribers kumpara doon sa iba na milyon o libo-libo, daang libo yung kanila. Pero alam mo, ako ay treasure yung mga simpleng message. No? Sabi nung isang nag-post doon na bagong subscriber, sabi niya, well, to interview her in 2008 and to listen to it now, you must be proud of it. Ako, sagot ko simple lang eh. I am beyond proud. I am amazed. Really. No? Amazed at what God placed me at that moment. Lahat itong nagaganap na ito, lahat ng ginagawa ko, lahat ng what I stumble upon, hindi naman yan, hindi ko rin ginusto yan. Hindi katulad ko ng basketball yan, di ba? Pag basketball, pag rebounding, kukunin mo yung pwesto mo para malaglag yung bola sa harapan mo and get, it's either an offensive rebound or transition to kung maka-offense tayo. Dito hindi. Hindi naman ako nakikipagpwestuhan sa rebound eh. Pag tayo kong gano'n, itinulak ako, yan ang storya mo. Parang gano'n yung pakiramdam mo. And I think that has been what I am blessed with. No? Lahat ito, yung mga storya that I have compiled through the years, no?
Ako, ngayon nga, ang prayer ko lang is, yung God gives me the strength and the longevity, to be able to tell of these stories time and time again para ma-inspire itong bayan. Yung sa akin, masaya na ako doon. Kumbaga, tanggap ko na binabantayan ako ng Diyos. No? One, I am supplied with energy. Hindi ako kailangang sumaksak dyan at mag-recharge kasi alam ko anytime pino-providean ako ng Diyos ng energy, di ba? Yan ang isa. Tapos yung clarity of mind. Minsan sasabihin sa akin, bigla akong tatay, uy, may storya that you will stumble upon. You simply have to listen to the story of people, to the story of your neighbor, kahit hindi mo kilala yan. Alam mo yun, yan lahat yan, blessing lahat yan. Hindi ko naman dinesign yun, di ba? Wala ako i-claim sa lahat ng yan. It's all from God. Yun yung yan yung tama yung sabi mo kanina eh. We must realize the strengths that we are given, the opportunities that we are given, especially in this pandemic times. Babalik ako kay Haydin kasi si Haydin yung topic natin. Alam mo, pati yung timing, Coach, really is just perfect, was just perfectly written. Sabi nga natin, God is a God of timing. Not just timing, but perfect timing. Kailan dumating? Sabi ko, may nag-interview nga sa akin kanina, dati ko ring estudyante at saka tinuruan nung nasa PBL pa kami, si Jam Malindogan who now works for Al Jazeera. Tinanong niya kung ano yung impact nung yung Highland victory. Sabi ko, it is worth yung weight niya is more than its weight in gold. It was worth the weight, yung weight na WAIT. Pero yung victory is more than its weight in gold. Mas matimbang pa siya sa ginto. Bakit? Dumating siya sa time na ang bayan natin ay naghihikahos. Hindi lang tayo nakaluhod, nakadapa tayo. Nakadapa tayo, hindi natin hinahanap yung kakainin nating susunod. Hindi natin hinahanap kung sino yung susunod nating leader. Kung sinong ipapalit, papapaltan ba, hindi. Anong hinahanap natin, Coach? Day-to-day existence. Na magpapasalamat ka, gigising ka sa umaga kasi Lord, salamat for this wonderful day. Dahil yung mga ibang kapatid namin, hindi na nakita yung light of day. Dahil dito sa pandemic, dahil dito sa COVID, at ngayon dito sa Delta virus na ito. Imagine yung pinagdadaanan natin, wala tayong mapangkapitan ng pagkukunan ng inspiration. And here comes Haydin. Sino nagpadala? 2008 pa, dinodrawing na. Hindi. Siguro pamula pa nung time na pinanganak siya. Dinrawing na ng Panginoon yung linya kung ano ang susundan. At sinigurado niya na lalagyan niya ng mga trials si Haydin. Pero ang trials na yan would only strengthen her. 2 years ago, di ba? Binakbakan niya ng mga troll ng Malacanang. Binakbakan nila, sinabi lang destabilizer daw. Pero she kept the faith. Nasa Malaysia siya nagte-training. Inabsorb niya lahat yon. Binubuhat niya. Sa bawat buhat niya, siguro doon niya inilalabas yung kanyang angst, yung kanyang pag-aalala. Imagine mo, i-brand ka as destabilizer. Eh di pati pamilya mong nasa Sambuangang nananahimik, ilalagay mo sa alanganin. Pero kita mo, at the end of the day, anong ibinigay sa kanya ng Diyos? Yung armor of protection. Di ba? Ganun eh. Yun ang power. Yung nakita natin kay Haydin is just a manifestation of God's real power. That God arms His children. God arms and protects His children who believe. Yun si Haydin. Yun yung message niya yata na gustong ipadala sa atin. At baka yun yung message na inihanda o inilatag ng Diyos. Hindi lang ako nakikinig noong 2008, but that was the messaging. That was the message that I stumbled upon again yesterday. Grabe sa Coach. To say it's powerful, it is more than powerful. It is just, alam mo yung lumiliwanag, yung may terms sila doon, talagang its magnificence truly is blinding in light niya. Kasi ngayon ko nare-realize the power that we have in our hands. No? Siguro yung power ko as a journalist, yung power ko as someone who is involved in media and now itong social media, that we can use it, di ba? Hindi to destroy one another, but to build one another to great stories that God provides for us on a daily basis. Yun, Coach, kung ako tatanungin mo,
ano yung para sa akin yung journey. I'm all of 54 years old. Kateturn ko lang ng 54, coach. Hindi pa halata, no? Hindi pa ako nagtitina niya. ito, gray, gray, silver. Ano ba student number mo? 82, 18266. Tingnan mo, konti lang ang lamang mo sa akin. Ako, 8503-858. Okay? So give and take. Ilan lang. Mas matanda pa natin si Yengyao. Yengyao, ubus na di ba? Kami po ni Coach Jojo hanggang kay Coach Yengyao. Kami po yung, tignan nyo ang mga buhok namin at yan po ang progression of age. So, 85 ako, 82 si Coach Jo. Si Coach Yeng po ay 80 yata o 81. Nasa 70s yun. Late 70s. Late 70s. 79 ba siya o 80? Basta sabi niya 80, tamo ito si Coach Yeng, niloloko pa ako. Pero going back, Coach, yung magnificence of God's power through storytelling, yun yung ako kiniklaim ko naman sa ngayon. I would claim it. And anyone who would come to me and say, "Oh, pwede pa namin ikaw makausap." Bakit ako kausapin nyo? I'm simply a storyteller. Pag-usapan natin yung storya that would inspire a nation. Ako, kasama nyo lang ako na makikinig ng kwento, makikishare ng kwento sa inyo, and maybe share with you some of the things na hindi sa atin na ikukwento kasi walang opportunity. And now, under this pandemic, we have all the time in the world to tell of the story and to remind everyone kung ano ang greatness that God has blessed us with as a people and as a country. Minsan kasi, yun ang nakakalimutan natin meron tayo tendency, Coach John, na ang dami natin gustong hingin. Tapos inaasa natin ang fate ng bayan sa kamay ng isang tao. Hindi niya magagawa. Kahit 10 Marcos yan, pinagdaanan natin si Marcos, di ba? Kahit 10 Nino yan, 10 Cory yan, kahit 10 Duterte yan, pagpalit-palitin nyo man yan, hindi magbabago kung hindi tayo ang magbabago. At magbabago ng maayos. Di ba? Yung naaayon sa turo ng Panginoon. Kasi kung hindi tayo magpapaguide sa Diyos, wala. We will be running around in circles. Palagay ko, yan yung mga parang subtle but very powerful message or messages na gustong parating sa atin ng Panginoon at this time. Kasama na itong tagumpay na ito ni Haiglin na huwag kayong magpapadaig sa mga pagsubok. Nilagay yan dyan just to strengthen you. Diba? Ganun yan Parang ano yan pagka dinaanan nyo yung napakaraming storya sa Bible, kita nyo yung storya ni Ruth ba yun? Yung halos patayin na ng Diyos na yung Ruth, yung si di ba? Yun yung story ng power ng isang babae, di ba? Tapos, uubusin niya yung nation nila. Uubusin niya yung nation nila. Dahil sa strength ng babae ito, hindi po bago, ito ka bakit kaya at this point, do we even have to mention na bakit babae pa yung nanalo ng unang gintong medalya para sa Pilipinas? Regardless of race, regardless of sex yan, kung babae o lalaki yan, hindi po yun. Importante Pilipino. At importante sa lahat, anak ng Diyos. Yun ang pinaka-importante more than anything. Hindi na yan sa itsura, hindi na yan sa sukat, hindi na sa kasarian. Isa lang. Anak siya ng Diyos at willing siyang makinig sa kung ano ang design, ano ang inilatag sa kanya na destiny. Kumbaga sa hindi pa uso ang ways. Sabi ng Diyos sa kanya, Haiglin, ito ang ikiin mo, ito ang destiny mo, huwag kang magdi-deviate and you will achieve what I have laid out for you. Yun ang napakagandang journey nitong si Haiglin Diaz. Alam mo, yung kanyang journey is a journey of grit and determination dahil coming from Zamboanga, tapos siyempre, pag atleta ka, national athlete ka, alam naman natin yung plight ng kondisyon ng yung pagkain, facilities. Hindi naman tayo kagaya ng US na talaga pag nakita mo yung facilities nila maganda. The government is trying, but hirap na hirap. And yes, pwede na siyang mag-quit dahil kulang sa pagkain kasi mga teammates sa ating mga nakikinig, yung mga Olympic athletes or national athletes, kung kumain yan, isang damakmak dahil ang lalakas. Alam mo yan, yung energy na inuubos nila sa training, pagod na pagod yan. Pagkatapos niyan, kailangan na ang kakainin nila
masustansya, madami. Hindi lang yon. Tama nga sabi ni Com Chino paano yung merienda? Nagugutom yan pagdating ng may mga break na kailangan magmerienda but wala nga. But yes, she pursued and persist, determined siya dahil alam niya na sabi nga sa Biblia ng Panginoon na I formed you, I knit you while you were in your mother's womb. Di ba? I know na meron akong plano sa iyo. All you have to do is what? To do the things na inilatag ko para sa iyo yan. And ang plano ng Panginoon sa kanya is to be a national athlete, not lang a national athlete, but to be an Olympian that would bring glory to my name and that would bring glory to our country when everything is a mess. Di ba? Everything is a mess. Ang tao in despair. Sabi nga ni Com Chino na ang hinihingi ng ng tao ngayon sa Pilipinas is somebody na who would rise up and just, alam mo yun, nung panahon ni Manny, di ba? Lahat tayo nakakapit kay Manny na talagang, kung Pilipino ka talagang, wow, kasama ako dyan sa bawat suntok ni Manny na parang ako na yung sumusuntok. Dito naman, sa pagbuhat niya, parang lahat ng tao binuhat rin. Di ba? Nagbubuhat ng barbell. Everybody was cheering dahil ano pa ba hahanapin natin sa itong pandemya na ito? Di ba? Durug-durug ang mga Pilipino. Hindi makalabas ng bahay. Hindi maka-enjoy ng buhay. Ako nga, lumipat ako. We live in our place but so much oppressive, di ba? Yung kawawa yung anak ko, bawal lumabas. 12 years old. Isipin mo naman yung anak ko, bata. Ang bata dapat nasa kalye yan, naglalaro, bawal. So I also had to transfer to a location na ang anak ko pwedeng lumabas, pwedeng maggala and to enjoy life. And all the hopes were pinned. Di ba? Dito sa isang atleta to na laban. And nung nanalo nga si Heidi Lim, wow. It's like bursting a bubble. Hindi lang a bubble siguro, no? A balloon na para lahat tayo, we broke through the barrier na parang tayong lahat umabot sa langit because of one great victory of what? A woman. Di ba? Coach Chino. Yun nga yung moment na she won. Alam mo ang common na nakikita ko rin pinupost sa Facebook kasi natatawa lang ako na pag tagumpay, hindi ganun kadami yung ulan. Pero subukan mong palindulin. Subukan mong paulanin ng araw-araw. Lindol. Ang dami, parang yung wave ng post sa social media. Ito, nung nanalo si Heidi, parang welcome change. Gold! Ganyan. So proud to be a Filipino. Yan yung makita mo. Nakakaiyak, nakakapanindig balihibo. Alam niyo, yung gano'n, to see that moment, sana makaka-capture mo. Pero alam ko sa isang timeline, makaka-capture natin lahat yan. Di ba sana gano'n? Yung instead of focusing on the negatives na lumindol man ng 10 beses, hindi naman tayo mamamatay agad eh. God ordained. Lahat yan. Ilang beses tayo nilindol. Di ba sasabihin nyo pa yung magnitude? Alam naman natin lahat yun eh. Pero the fact that we're still alive, ibig sabihin yan, mahal tayo ng Diyos, binibigyan tayo ng chance. Kung nung lumindol nung isang linggo at nagunaw na ang Pilipinas, hindi natin nakitang nagtagumpay si Heidi. Pero thankful tayo that we were given that opportunity to be a witness to what God had planned all along for our kababayan na si Heidi. So kung ako talaga, ang kinatutuwa ko doon, yung collective na naramdaman mo yung tagumpay. Alam mo, talagang yun, makakaiyak yan. Pero ako, hindi ko maintindihan kung bakit ako nung parang nag-glance ka lang na gano'n. Parang, well, siguro, a feeling of being proud, no, to see it. Kasi ako, tagal ko na rin sumusunod talaga sa Philippine sports. Sabi ko nga, I'm all of 54. Pero yung aking experience sa sports and the way I have cultivated and searched for stories, no, would bring me back to pre-Olympic days natin. Opo, hanggang 1913, you ask me anything about stories for athletes from 1913, pre-Olympic na participation natin.
yung pagbubukas sa Far Eastern Games, I can tell you of these great stories. Bakit? Talagang ginusto ko pang sundan kasi sa bawat storya, nakaka-inspire hanggang makarating tayo sa Olympics in 1924, yung lone yung lone entry natin na si David Nepomuceno in track and field. Tapos ang kasama niya is someone who should be regarded as the father of Philippine sports. Sa mga taga-UP, punta kayo ng punta doon sa Ilanan Hall. Alam niyo ba Coach Joe, saan ang Ilanan Hall? Di ba yun natin? I think may pinangalan pa na dorm eh. May dorm pa na pinangalan eh. Ilanan sa kanya. Dapat ang mga taga-UP i-celebrate si Dr. Ilanan. Alam niyo bang yan na nag-craft ng what Philippine sports is now? Okay? Yan ang hindi nasa-celebrate. Dapat may rebulto ni Dr. Ilanan somewhere in UP. Siya yung kasama ni David Nepomuceno in 1924 when they marched for the first time, dala-dala yung Pilipinas under the US banner. Ako, dabi-dabi ko story niya. May share ko sa inyo later on pag binigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na ikwento sa inyo our Olympic journey. Yes, it has been 97 years to be exact from the time na unang nagparada ang Pilipinas as an Olympic participant. And now, eto na ang gintong medalya natin. Hindi aksidente that it took nearly 100 years or a century para matikman natin yung gintong medalya. Baka pati yung dinesign ng Diyos para pag naipanalo, namnam o ramdam ng bawat Pilipino ang tagumpay na yan. At yan, ginamit ng Panginoon na kanyang instrumento ang ating ipinagmamalaking kapatid na si Heidelin Diaz. Alam mo, that's true eh. Ang dami mong binanggit regarding sports and history. Tapos Heidelin, ito pumasok bigla si Heidelin Diaz, no? Sabi nga natin na pati ikaw eh, na man makes his plans, sabi sa Biblia, but it is God who would direct your steps, his steps, yung mga tao. And isipin mo, no? Natutuwa ako dito kasi you were able to capture history. Nobody has captured history. 2008, being able to record a young teenager, no? Kaya I'm really amazed, no? Kasi sabi mo nga na, yes, we make our plans, but God is the one who would direct, who would ordain our steps. Imagine, would you imagine na nandun ka, in-interview mo somebody who would bring glory to this country? Di ba? 13 years ago, no? Tapos, pag titignan mo ngayon, kaya sabi ko, wow, si Com Chino was able to capture history 2008. Kasi magbilang nga tayo sa daliri kung sino nakakilala kay Heidelin Diaz noong 2008. Marami na. Diba? Coach, marami na. Lahat na nakapagpapicture sa kanya in 2016 when she came back with the silver medal. Marami na magpo-post na. Kasi ano na siya, she already was a household name in 2016 when she came back, won that silver medal, di ba, sa Rio. Pero noong 2008, wala nagpe-pay attention sa kanya. Kahit yung presidente, sabi ko sa'yo, kahit yung presidente ng Philippine Weightlifting Association na yan, mas inuna pa niya yung mukha niya, ma-plaster sa mga dyaryo, o wala pa kasi social media. Good thing. Paputok pa lang ang Facebook noon nung papunta kami sa ano. In fact, nakaban ang Facebook sa sa China, sa Beijing when we went there. And she was a teenager. Hindi naman, yun, simula pa lang ng journey. 4 years after, alam mo bang Montik, madaganan ng plates yan si Heidelin. Nabitawan niya yung binubuhat niya sa clean and jerk yata. Nalaglag yan, nagdaganan. Okay? Doon pa lang pwede siya mag-quit. Pero she never. Tawag ni Coach doon yung may mga athletes na they don't have quit in them. Si Heidelin yun. Pero tinitignan nga natin, akala natin on her own strength. Yun pala, God was providing her all the strength that she needed. Alam nga ng Diyos eh. Yung sabi nga, di ba, dinidesign pa lang. Nasa sinapupunan pa lang siya. Alam na ng Diyos kung saan dadalhin si Heidelin. God had prepared her
for a wonderful journey that culminated with that gold medal. Uulitin ko, her journey hasn't ended. Feeling ko, Coach, merong mas malaki na mission pa ang Panginoon para kay Heidelin. Where God will bring her next, or what God has for her next, yan ang mystery that only God can answer. Pero ngayon sasabihin ko na sa iyo, may feeling ako. Kumbaga, hindi ako si Spider-Man, pero merong tingling sensation na merong isang bagay, merong isang spark na si Heidelin might just provide for this country. Hindi ko alam kung ano yan. Ako, mang spark na nararamdaman ka ngayon is she brought hope to our country. When our country dumadating nga yung ayuda on time. Tapos yung vaccines hindi dumadating on time. Hindi na nga dumadating on time and kokonti pa. So, kung titignan natin, yung poverty level natin, bumaba. Talagang mababa na. Di ba? Talagang maraming nagugutom. And alam mo, yung hope na yon, parang yung tao, parang hindi naman nakakain yung medalya na nakuha niya. Pero parang for that day, and for days to come, parang nabusog yung mga tao na, wow, parang feeling ko na ako na si Heidelin Diaz, parang feeling ko ako na si Superman, parang feeling ko na lahat tayo na na-possess yung strength niya, parang tayo lahat nung pinapanood natin siya na sinasabitan siya ng medalya, parang lahat tayo binigyan na ng medalya. And that is something na hindi na ibibigay. It is only Heidelin used by God for that time, for His time is perfect. Di ba? Nung sinulat ng Diyos tong script na ito, talagang, ito yung araw na tatanggap ng medalya yung anak ko. Tapos lahat talagang would just burst in tears. Inexplicable joy dahil 97 years. Tapos, ang hirap ng weightlifting, hindi ko maisip Iniisip ko na past few days, kung ako ay isang Olympian, ano ba ang gusto ko? Bibigyan ako ng panaginip ng Diyos, Ano ba ang gusto ko? Una ko naisip, swimming, di ba? Tapos sabi ko, medyo hindi naman yata babagay sa akin ang swimming kasi ang swimmers ang tatangkad. So inisip ko na lang, mo yung pag binalikan mo yung sa GMA, sana one day you will share itong magnificent shared by God to you, by producing a story on this, built upon the 2008 material na we collected. Kasi hindi naman namin yung pagmamayari. Kung magpagmamayari ka yan, shinare ko na sa buong mundo yan. Pero ito ownership kasi ito ng GMA. But yung GMA naman, hindi naman yung madamot yan. And for the right purpose, i-share niya. Kasi dun pa lang, hindi ko na-realize, alam mo, chubby girl, na wala, barely out of her teens, nagbubuhat, naglalagay, panay-gaw-gaw yung kamay, nagdadagdag ng plate, paulit-ulit, binubuhat. Yung binubuhat niya, hindi naman kagaangan, mabigat niya, dinadagdagan ng plate, repetition, paulit-ulit. Since 2008, ginagawa niya yon. Pero she stuck to it Yun nga sabi ko hindi pa finished yung race, Kasi di ba yung I have yung fight, I've fought the good fight, di ba? I have finished the race. I've kept the faith. Kept the faith, di ba? Yun yung dulo nun Well, she has kept the faith, but the fight continues for her. Maniwala kayo sa akin. There is something God is cooking up for her. Pero hindi natin pwede pangunahan Diyos yan Siya lang ang tanging nakakaalam. Pero now, na sinasabi mo sa akin yan, sasabihin ko sa iyo, there is this gut feel. Merong something in me that's telling me, tignan mo,
meron pang susunod na gagawin yan si Hydlin. She is beyond just an Olympic gold medal. Kung ano yan, hindi ko alam mo, ang sarap mag-isip ngayon, ang sarap mag-concoct ng kung ano-ano mga conspiracy theories, but she will be used mightily as God had used her mightily last Monday, nung July 26. Kaya, ano yan, iba talaga itong batang to. And to be in the midst of it, and to be there, to be a witness to it, yun yung blessing ko, Coach. Kaya ito yung opportunity ka na yung mga ganito na pag binless ka ng isang bagay na hindi mo maipapaliwanag, sasabihin ko na lang, ay paano malakas ako dun. Sa taas. Yun, wala na ako ibang maipapaliwanag kung bakit ako ay nalalagay sa mga posisyon that I am able to witness and I am blessed to tell of their wonderful stories. Uulitin ko, wala po akong crystal ball, hindi po ako marunong magbaraha at manghula, hindi po ako maghuhula, hindi rin po ako nag-horoscope kasi wala nang tanggapin ko ang Diyos, tinigilan ko na lahat yung pagpapasa niyang horoscope na yan. Dati, yung horoscope sa dyaryo, di ba? Kasi ako hati ako Leo at saka Cancer, hindi ko malaman. Titignan mo, tapos yun na, makukondisyon na yung mind mo. But since, tinanggap ko po na ang Diyos sa buhay ko, lahat yan tinapong ko. And I just allowed God to lead me kung saan niya ako dadaling next. No? Hindi ko alam kung anong journey ko just as much as Hydlin. No? Yung journey niya hasn't ended. In fact, it has only begun. Wow. Nako, teammates, we are so blessed with a story of greatness, capturing greatness because of the greatness and magnitude of the Lord. Kom Chino, marami pa tayong interview kasi when it comes to sports yung encyclopedia mo parang hanggang volume 100 million. But gusto ko magpasalamat sa iyo and I'd like to share a verse. Dito sa Psalm 37 verses 3 to 6. Psalm 37 verses 3 to 6. Sabi doon, trust in the Lord and do good. Then you will live safely in the land and prosper. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit everything you do to the Lord. Trust Him, and He will help you. He will make your innocence radiate like the dawn, and the justice of your cause will shine like the noonday sun. Just trust in the Lord and do good. Then you will live safely and in the land and you will prosper. Isipin mo, anong gagawin ng Panginoon? Ginawa niya kay Commissioner Chino at ginawa niya kay Hydlin. The Lord Himself will make their innocence radiate like the dawn, and the justice of your cause will shine like the noonday sun. Naku, Com Chino, I am so blessed to interview you. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. Had a wonderful interview with Commissioner Chino about Hydlin Diaz capturing greatness since 2008. At inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas, Sports sa Pinas sa 702 DCA. Miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Puso at Lakas, Sports sa Pinas.